Tama-tama. Nakakabit pa yung ating microphone. Para pakita ko lang sa inyo itong kagaya kanina na video ko nga, yung mga gustong mag-upgrade ng kanilang mga CO2 airgun. Kagaya ito, foot pump to. Australia Parco foot pump. Para dun to sa kanya. Ito yung gauge niya. Kapag nakagana, nasa left. Para madali rin makita. At tapos ito yung quick fill niya. Nasa side. Yan. Para madali rin kargaan. Yan. Madali siyang kargaan. And then, yung laman nito, nandito, ito naman yung palagi mong titingnan kung sapat pa yung output niya dito sa gauge na to. Ito ay susuksok na lang to. And then, yung pin, pag pinutol niya yung valve ng kanyang yung tube na kung saan nandun yung foot pump, itutusok na lang dito. Ito na, yun na rin yung gagamitin yung pin nun para maging lock nito. So, parang tatanggalin mo na yung nasa dulo nun. Ayan, may pin yun, may pansara yun sa meron siyang pin doon para maghawak ng kanyang sa patilya, yung barba, para doon sa foot pump. Yun na lang po yung ibubutas dito. Ipapasok muna to. And then, pag nakatama ng pwesto sa kabubutasan, kasama yung tubo, tsaka ito. Tapos ilalagay na lang yung pin. Yung pin naman na yun, pwede niyong palitan niya ng bolt and nut para nakabolt yung kahit wala siyang hangin, hindi siya walang possibility na mahuhulog kasi kung minsan mapaluwag yung lagay mo ng pin, kapag walang laman baka mahulog. So kapag bolt and nut, wala nang siguradong hindi na yun mahuhulog. Tapos pa pwede kang mag-thread dito sa ilalim doon, gano'n, para talagang hindi gagalaw. So ayan, etong nakalagay sa kanya na sa regulator niya is 1,800, pero yan 800 PSI na lang kasi naisip ko, medyo mahirap nga lang gawin. Naisip ko kasi mas makakapaglaro yung setting, pwede yung magkakaroon kayo ng malaking adjustment kung ganito. Kasi ito, pwede mo pang gamitin sa ibang airgun na mas mataas yung required na output. Let's say 1,500. Masiset mo pa ito kasi unlike doon sa 800 PSI na regulator, pag pinataas mo yan ng konti, pumuputok yung burst disc. Kaya pag 800 PSI yan, kapag ako, hindi ko na ginagalaw yun, hindi ko yung tinataasan. Kasi ito, pag lumampas ng 1,000, let's say nasa 1,000 ka, bumibigay yung burst disc, magpapalit ka pa niyan. Ay ngayon, kung ganito na, medyo mahirap nga lang yung pagsiset niya kasi 1,000 PSI yung aalisin mo sa kanya. So ito, pagka-set niyan, tinesting ko na rin yan kasi baka naman sumobra yung baba, hindi na pumuputok. Pero ito, okay siya. Tinag-testing din ako doon sa plywood doon na makakapal yung ginawa kong target. Doon nga ako nagtitesting. Kailangan yung pellet, malalim talaga yung baon, hindi mo makita. Yun yung tamang para malakas. Kung wala ka namang, wala kang pang sabihin natin yung pangsukat ng speed o FPS meter, yun, yung isa sa magiging basehan mo. Dapat sa D1 ng plywood, tagos siya. At doon sa pangalawa, tagos pa rin. So ito, tinesting ko itong regulator na ito sa isang airgun. Hindi pa nakalagay yung offset, nilagay ko to sa Mini Predator. Tinesting ko. At yun, malakas naman. At hindi sigurado ito lalampas ng 800 PSI. So kapag gusto mo yan gamitin sa ibang airgun, pwede rin, magdadagdag ka lang ng disc. Kaya ito, nagsama ako ng disc. Ayan. Pwede bibigay ko itong free para kung tsaka pag gusto mong dagdagan, let's say 100 PSI, ito, meron tayong flat 100 PSI. Kapag gusto mo ng
400 to 600 PSI. Ito yung isang disc na concave, yung nakaganon. Concave siya. So, ito ay ibabalot ko na. At ito ay ipadadala ko ngayon. Ayan, may disc pa ditong isa. Isasama ko na rin para yung disc na kasama is 3. Mayroong flat. Pagka maliliit lang yung kailangan idagdag. At meron tayong curve na disc. Yung spring. Yung flat ay parang spacer lang yon. So, mayroon tayong dalawang parang spring ito para makapagdagdag ka. Kapag ito, ibinalik mong dalawa na to, babalik siya sa 1,800 PSI. So, ayan. At tamang-tama na to kasi pupunta ako doon sa pick-up area ko ngayon. Doon sa pick-up location, i-drop ko na to para may padala na. Kasama na rin itong mga o-ring na pipre ko na rin. O-ring para dito. At o-ring para sa regulator. Yan. So, yan ang ito, isa pang o-ring para sa regulator din. Ayan, sa regulator, between regulator and tank. Ayan. Ito palang isa ay para sa regulator pa rin sa kabilang dulo. So, ayan lahat yung mga kasamang ipiprint natin dito. At hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa inyo lahat. Pasensya na kayo. At medyo dumalang yung paggawa ko ng video ditong mga nakaraang buwan. Pero ngayon, since ano na naman, medyo lumuluwag na ulit yung schedule, ay gano'n, gagawa na ulit tayo. Pati yung hunting, target practice, at saka ang pag-test ng barrel sa probinsya. So, hopefully, makakagawa na ulit ng mga video na tuloy-tuloy. At marami akong may share ulit sa mga darating na panahon. May share ko ulit sa inyo. Ito, saktong-sakto. Ayan. Makikita nyo kung gaano kalaki yung magiging, ayan, clearance niya. Ayan, medyo, ano kasi ito. Ayun. Ang magiging clearance niya nasa mga 3 mm. Ayan. So, maging maayos sana at maging ligtas tayong lahat. At siya nga pala, ganban sa panahon ngayon, ingat po sa huwag po tayo magdadala sa sasakyan ng mga airgun at huwag tayo magbibit-bit sa kalsada na kagaya ng ginagawa natin kapag hindi ganban. At palagi po tayong mag-iingat sa araw-araw na pag-hunting natin, especially mga nag-iisda. Umaakyat pa kayo sa puno, baka po mahulog. Kaya magkikita-kita tayong muli pag ako ay nakakapag ano na ulit kasi ngayon puro province po yung target natin. At tayo ay muling pasisiglahin natin sa mga darating na panahon yung ating paglalaro, paglilibang doon sa ating mga airgun. Ngayon, marami ang problema. Ito po yung ating solusyon. Nakakalibang siya, nakakawala ng problema, at nakakatulong sa pag-iisip. Yung ating paglilibang nito, kapag nagta-target practice tayo, nagta-target shooting, lumilipas yung oras, nape-press ko yung ating utak dahil doon sa ating skill sa pag-target sa ating So hanggang dito na lang. Maraming salamat po. At mabuhay po kayong lahat.